Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung
hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas ang ating oras, 10:08 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisa hiyas ng radyo. Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Happy Sunday morning po. Today is March 1, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na pagchichillax at kwentuhan na may kasamang balitaan dito po sa inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang Huntahan with your favorite besties. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Siyempre para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Uno na ng Marso para dumaan lang yung February, Beshi. Ang bilis lang Beshi. Ang bilis ng buwan ng February. Alam mo yung nakita kong meme online. Ano yun? January, tapos Feb. Totoo, nakita ko siya. Hindi ko yun nakita. Oo, kaya natawa ako. Genuine yung tawa mo eh. Genuine talaga yung tawa ko. Hindi ko yun nakita. Sobrang meron pa lang bilis. ganon. Kahit na 3 araw lamang yung lamang ng January sa February, parang ang bilis na talaga dumaan ng February. Diba? Oo. Tapos ngayon, ipagdiriwang natin sa buwan ng Marso ang Women's Month. Akala ko buwan mo. Buwan ko at buwan nating mga kababaihan. Sa pangunguna ni Mina Pearl. Uy, pero siguro feeling ko kaya ang feeling natin ay mahaba yung January kasi may hangover pa tayo from 2026. Oo, tapos syempre yun nga, sinabi mo na hangover galing sa bakasyon. Ayan. Kaya parang iniisip natin, parang sobrang tagal niya. Kasi nga, parang namimiss natin yung bakasyon na naranasan natin noong buwan ng Desyembre. Diba? Pero salubungin po natin ng may saya, may ngiti sa mga labi ang 1 ng Marso. Oo naman. Ano ba kayo? Smile lang. Smile lang. Ang dami, puno-puno. 31 days. 31 days. Grabe naman to. Noong January ba? 31 days din ba ang January? 31 din siya. 31 pero ang feeling natin ay 100. 54. ako naman 54 lang. 54. Sa akin 100 plus. Parang feeling ko buong buwan. Dalang-dala ko ang January. Yan. Grabe ka na January, tas ang bilis mo na February. Ano mo yung kapag kapalit ng buwan, ang karamihan sa ating mga kababayan, be good to me. May mga ganyan, di ba? March, be good. Oo, di ba? Tas sinasabi pa nila, ano kaya ang meron para sa akin ang buwan na ito? Oo, pero wala namang masamang mag-manifest at humiling para sa kabutihan at kaayusan ng buwan ng Marso. Hindi lamang sa atin, kundi sa lahat ng tao sa mundong ibabaw. Siyempre, lalo na sa ating pamilya. Ayan.
Lagi nating hiling kada pagpasok ng buwan, good health at saka more blessings to come. Diba? Lalo na ngayon, Beshi, na meron tayong inaantabayanan na nangyayari sa Middle East. Mga kababayan nating Pilipino dyan na nandidiyan sa anumang sulok ng Middle East, nasa inyo po ang aming taus-pusong pagdadasal. Nagdadasal kami sa inyong kabutihan, sa kaayusan ng sitwasyon diyan, and of course, sa kaligtasan ninyo. Dahil alam naman natin na kapag yung mga kababayan natin, lalo na yung kapamilya nila dito sa Pilipinas, na nag-aalala, nasa inyo po ang aming taus-pusong dalangin ng inyong kaayusan ng sitwasyon. Pero pag-uusapan natin, meron naman tayong pag-uusapan na iba para naman maka-lighten up sa ating mga kababayan na tumututok dito sa ating programa. Samahan niyo po kami hanggang alas 11. Pag-uusapan natin, alam mo kapag nung estudyante pa ako, laging buwan ng Marso, Fire Month. Fire Month, Fire Prevention Month, mga ganyan. Pero nitong bumukas na ang aking aking mga mata. Ang kaisipan. Yung kaisipan. Siyempre, buwan natin to, buwan ng mga kababaihan. Happy National Women's Month. Dito po yan sa Pilipinas, ating pinagdiriwang buong buwan ng Marso. Isang buong buwan na para kilalanin ang lakas, talino, tapang at malasakit ng kababaihan sa iba't ibang larangan. Of course, meron tayong mga kababaihan na pinagmamalaki natin na nasa tahanan, nasa kanilang trabaho, sa komunidad na nagbibigay serbisyo publiko at syempre lahat na nationwide na mga kababaihan. At alam mo, Beshi, ang selebrasyon na ito ay hindi lang para sa simpleng pagbibigay pugay. Isa rin itong paalala na patuloy ang laban para sa pagkakapantay-pantay ng karapatan, di ba? Kasi minsan meron pa rin hanggang ngayon discrimination. Totoo Beshi, yan. Lahat diba? naman tayo nakakaranas niyan. Karapatan, oportunidad at respeto para sa lahat ng babae. Yan. Alam mo yung parang hindi ka lang babae. Yan, babae babae ka. Yan. Yan ang ating mantra. Hindi lamang, syempre mantra natin araw-araw sa buong buhay natin. Pero especially this month, ipagdukdukan natin na tayo ay babae. Hindi lang babae lang. Diba? Babae ka. Gusto ko yung pero maliban sa women's month, alam ko it's We the Pros month. Buwan ko po ito, mga kababayan, sa mga nagtatanong po dyan. Uy, baka pwede kayo magpadala ng regalo. I-address dito, tas ako mag-receive. Pwede po bang wag muna kayong makihate? Akin po muna itong buwan ng to. Uy, ang kapal mo naman. Ay, pero bago sa ating talakayan, kwentuhan, balikan natin or puntahan naman natin ang mga pinaka-maiinit na balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Bago sa detalye ng ating mga balita, tumanggap muna tayo ng report sa labas ng ating himpilan. Update mula sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos nakamonitor sa sitwasyon dyan sa Middle East. Detalye ibalita mo RH14 na Miss Let Narciso. Miss Let. Diyos, Wina, nakasubaybay ang Malacanang sa sitwasyon sa Middle East. Sa isang video message, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na batid niya ang pag-aalala ng mga pamilya sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa gitnang silangan. Kaya naman muling tiniyak ng Pangulo na naka-alerto ang kaukulang mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangailangan at siguruhin ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa gitna ng krisis. Sa ngayon, anya, ay wala namang naiulat na casualties sa mga Pilipino. Narito si Pangulong Marcos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na Television Tech, mukhang naputol ang mensahe ng Pangulo. Okay, go ahead, Miss Let. Ayan, binanggit ni Presidente sa kanyang video message na yung mga natatanggap na report, binabanggit nga na hanggang mula kaninang alas 9 ng umaga, walang natatanggap na report na may casualties. So walang mga Pilipinong namatay, walang mga Pilipinong nasaktan. At tuloy-tuloy na binabantayan yung sitwasyon doon. Ang sabi ng Presidente, kailangan tuloy-tuloy na i-monitor dahil naniniwala siya na baka magpatuloy pa yung tensyon at
ang prioridad ng pamahalaan ay yung kaligtasan ng ating mga kababayan doon. Alright, Ms. Net, mukhang handa na yung mensahe ng Pangulo. Puntahan Okay, natin. pakinggan natin si Pangulong Marcos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot, nagbomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nagmo-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino nang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay nakapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Magandang umaga po. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito si Lep Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH14, Miss Let Narciso. Samantala, bago iyan, inatasan na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran at Middle East. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kasunod nga po ng paglulunsad ng airstrike ng US at Israel sa Tehran. Ayon kay US President Donald Trump, layo ng operasyon na ma-eliminate o maalis ang tinawag nitong banta mula sa Iran. Kaugnay nito nagpaalala na rin ang mga embahada ng Pilipinas sa Qatar, Bahrain at iba pang karatig o bansa na maging alerto sa posibleng paglala ng tensyon sa Middle East. Kaugnay niyan, mahigpit na pinaalalahanan ng OWA ang mga Filipino workers sa gitnang silangan ng sundin ang abiso ng mga embahada kaugnay ng tensyon sa lugar. Patuloy umano sa koordinasyon ng ahensya sa mga kaukulang Migrant Workers Office upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Pero bilang paunang hakbang, pinapayuhan ng OFWs na tukuyin na ang pinakamalapit na shelter at maging handa sa emergency alert. Ipinaskill naman ng tanggapan sa kanilang official social media pages ang emergency hotlines ng bawat embahada sa Israel, Oman, Jordan, Qatar, Lebanon, UAE, Bahrain, Saudi at Iran. Para naman sa mga nasa Pilipinas at nais makibalita sa nangyayari sa kanilang mga mahal sa buhay, maaari pong tumawag sa OWA sa 1348. Ulitin ko lang po, pwede po kayong tumawag sa 1348 ng OWA. Sa iba pa nating mga balita, dumistansya ang saksi sa paglagda ng affidavit ng 18 nagpakilalang dating Marines hinggil sa katotohanan ng naturang mga salaysay. Ayon kay Bishop Ephraim Tendero, pinakausapan lamang siyang maging witness sa pagpirma ng sworn statement sa isang notary public. Pero hindi umano niya kilala ng personal ang grupo at hindi siya makapagsasabi kung tunay o hindi ang expose ng mga ito. Lumantad ang 18 individual bilang bagmen umano ni Zaldeco na silang naghatid ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Humingi rin ng paumanhin si Tendero at iginiit na ginawa niya ang pagiging witness bilang prebadong personalidad.
Samantala, iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na hindi nagbabago ang kanyang tindig na ebidensya dapat ang madikta ng investigasyon sa flood control scandal. Sagot ito ni Lacson sa pagkalampag ng Iglesia ni Cristo kasunod ng paglutang ng 18 ng pakilalang dating sundalo at bagmen ni Zaldico. Tanong ni INC spokesperson Edwin Zabala, bakit wala umanong malinaw na hakbang upang palawakin ang investigasyon na matapos ang paglantad ng mga sinasabing dating sundalo. Pero nandigan si Lacson na kailangan umanong ma-validate ang kredibilidad ng bawat lumalabas na impormasyon bago aksyonan. Inirerespeto umano ng senador ang komentong ito ng INC. Pansamantala namang nakalaya ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos mula sa pagkakapiit sa Parañaque City Jail. Ito ay makaraang makapagpiyansa ng social media personality na inaresto sa unjust vexation. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bustenera, pinakawalan si Mangusin matapos lumabas ang court order kahit araw ng Sabado. May weekend court din umano ang Parañaque kaya naiproseso agad ang paglaya ni Mangusin na nagpiyansa ng 120,000 pesos. Sa iba po nating balita, hindi makakaapekto sa impeachment proceedings ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para tumakbong Pangulo sa 2028. Yan po ang sinabi ni House Justice Committee member Congressman Terry Ridon sa harap ng inaasahang paggulong ng deliberasyon bukas, araw ng Lunes. Ayon sa Bicol Saro Party List Representative, laser-focused ang miyembro ng komite. Ginawa ni Ridon ang paniguro sa kabila ng agam-agam na baka matakot ang mga mambabatas na ituloy ang impeachment dahil sa plano ni Vice President Sara Duterte. At yan po ang mga pinakamalalaking balita na ating tunutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, kwentuhan natin ang ating buwan, Umino Pearl. Buwan nating lahat na kababaihan. Buwan nating lahat. Yan, pag-usapan natin ang women empowerment. Dito lang po yan sa Huntahan, Pilipinas ng ating oras. 10:24. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan.
Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Pilipinas, ang ating oras 10:32 ng umaga. Kami po ay nagbabalik dito sa programang Huntahan at pinag-uusapan po natin ang Women's Month na ipinagdiriwang sa buong bansa ngayong buwan ng Marso. Siyempre pag sinabi natin na kapag Women's Month na iisip natin na lagi na ayan yung mga nandiyan yung mga inspirational Pinay, di ba? Pero aminin natin kasi kapag bata tayo, kapag sinasabi natin inspirational women Pinay, lagi tayong nakatutok sa telebisyon, sa kung sino ba yung nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Hindi natin tinitingnan yung ating mga kaibigan, yung ating kapatid, yung ating lalo nanay. na ating mga nanay. Lagi tayong yung idol natin nasa TV. Inspirasyon ko yan. Happyawan natin ng konti kung sino nga ba yung mga inspirational Pinay na yan. Bago tayo dun sa mga dakilang mga kababaihan dito sa Pilipinas, sa ating mga buhay. Siyempre, ako personally, favorite ko, ang idol ko talaga na Pinay Pride, Lea Salonga. Lea Salonga. Oo. Bata pa lang ako parang nakikita ang ganda ng boses niya. Tapos, ang laki ng karangalan na binigay niya sa bansa. Biruin mo, isa siyang Disney princess. Alam mo, Beshi, iniisip ko nga kung sino sa akin. Wala akong maisip, Beshi, na celebrity, ganyan. O kung sino man yung mga sikat na nagbibigay ng karangalan para sa ating bansa. Parang, alam mo, nung ako'y bata sa Mape Bato o si Miss Lisa Makuha Elizal. Totoo, balerina. Kasama siya sa hanay ng mga pinag-aaralan before. Kasama nila Lea Salonga, of course, Manny Pacquiao, at sino pang mga nasa sining at kultura. Nandun, pinag-aaralan namin ang prima ballerina. Totoo yan. And of course, meron din sa larangan ng sports. Yan, larangan ng sports. Unang-una na dyan, Beshi ngayon. Beshi ngayon. Isa na dyan si Heidelin Diaz. Diba ngayon ay, kung di ako nagkakamali, Beshi, magtuturo na siya sa UP. Ay, wow. Diba? Oo nga, para nabalitaan ko yan. Mula sa simpleng pangarap hanggang sa pagiging kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas. Kaya hinangaan siya ng mga Pilipino. Tandang-tanda ko kung nasan ako nung nanalo si Heidelin Diaz. Asan ka? Nandun sa Lucena. Hindi, pero tapos parang nagdidiwang ang buong opisina, tapos ang buong Pilipinas, ganyan. Parang kasing bigat siya nung nanalo si Sino? Si Kaloy. Oo, diba? Isang patunay na ang determinasyon ng babae ay kayang buhatin hindi lang barbell, kundi pati ang pangarap ng buong bansa. At syempre, sa larangan pa rin ng sports, nandyan ang batang tennis sensation, of course, si Alex Ayala, na laman ng lahat ng media ngayon, halos nakasubaybay sa kanyang journey. Alam mo ba, Beshi, parang halos araw-araw ang ating sports news ay about kay kanya. Alex Ayala. Hindi ko na nga, hindi naman sports person, hindi ko naiintindihan masyado. Parang ang dami naman yan nilalabanan. Oo, madami talaga. Tapos parang sa sobrang dami, hindi ko na alam kung saan siya ngayon. Yun na nga eh. Diba? Si Alex Ayala na sa murang edad ay ipinakita na kaya makipagsabayan ng Pinay sa international stage. Alam mo yung hindi lang siya yung mga bata ngayon nakikita si Alex Ayala na naglalaro. Ay wow, Pinay Pride. Pero hindi yun yung pumapasok sa utak nila eh. Hindi pagiging Pinay Pride, kundi yung gusto kong maging siya. Paglaki. Oo, di ba maging ganon, di ba? At doon natin makikita na talagang mga inspirasyong Pinay talaga sila na talagang nagbibigay karangalan sa pangalan ng Pilipinas. And of course, na doon, pinakamalaking aspeto na doon, ang pagiging babae niya. Yes. At ngayon, Beshi, papuntahan naman natin ang usapin sa tunay na na bayani sa ating mga buhay. Sino nga ba talaga ang tunay na bayani sa ating buhay? Kasi kung ma-share ko lang, Beshi, ha? Hindi, pwede naman. Pwede ko bang ito ma-share? Siyempre, siguro hindi lang ako at tayong lahat, ang tunay na bayani sa ating buhay when it comes to pagiging babae ay ang ating mga nanay. Diba? Mother Earth, ang mga
Mamshi, yan, mga nanay, mudrakels. Ito hindi lang sa entablado na natin nakikita ang mga huwarang babae. Pati sa bahay, Beshi, makikita natin yan. Ang nanay na walang pahinga sa pag-aalaga at pagtatrabaho. Single mom na doble kayod para maitaguyod ang mga anak. Ate na tumayo nga pangalawang magulang para sa atin. At ang lola na haligi ng ating pamilya. Madami kasi alam mo kapag isa kang nanay, pagising mo pa lang sa umaga, inaatupag mo na kagad tahanan. Diba? Parang kakalinis ng kahapon, maglilinis ulit yan ngayong araw. Kaya nga, Beshi, alam mo, parati kong sinasabi, saludo ako sa mga housewife. Ayan. Kasi alam mo, sa pagiging housewife, hindi ka lang housewife, Beshi. Andyan ang para kang isang doktor, isang accountant, chef, lahat-lahat, nurse. Ikaw yan, Beshi, di ba? Inaatupag mo yan. Diba? Kaya hindi mo masasabing housewife lang. Hindi po natin nilalang yan kasi malaking yan na trabaho at alam mo yung pinagdaanan ng isang babae para lang maging housewife, di ba? Ang dami niyang itinapon ng mga pangarap sa buhay. Para syempre masilbihan ng ating mga pamilya. Pero iba-iba din naman ang mga kababaihan nowadays. Yung iba gusto maging housewife / magtrabaho din. Yes. So, sa bahay, 'di ba? Merong mga work from home. Ayan, mga work from home momshies. Minsan hindi sila nabibigyan ng award. Alam mo, nabibigyan lang sila ng award pag Mother's Day. Mother's Day at Valentine's Day. At birthday nila. Galing sa kanilang asawa. Walang medalya, walang spotlight, pero araw-araw tahimik silang lumalaban para sa pamilya. Hindi lang mga nanay ha. Of course, nabanggit mo, single mom. Ay, nanay din naman, pero single mom na walang partner sa buhay, wala siyang kaagapay. And of course, ang mga ate na tumatayong breadwinner. At mga lumaki sa lola. Oo naman, marami ata tayong mga kababayan dyan na lumaki sa kanilang lola. Yun ang tumaguyod sa kanila. Pero alam mo, Beshi, hindi rin natin palalampasin ang ating mga nanay na syempre nagtatrabaho sa labas ng bahay. Yung mga professionals, di ba? Yan mga teachers. Yan, isa rin yan sa mga hinahangaan natin, mapababae man o lalaki. Guro, doktor, kung ano pa mang profesyon sa buhay. May mga teachers, sa dami nilang anak, hindi lang yung mismong totoong anak na iniri nila. Alam mo yung mga sa isang section, di ba dati, isang section sa may amin noon, mga 40 students, lahat yun anak niya. Isipin mo yun, iisipin niya araw-araw ang 40 niyang mga anak sa eskwelahan na maliban pa kung may anak siya sa kanyang tahanan. Oo. Mabanggit ko na lang din, Beshi, ang aking nanay. Isa siyang guro at isang nanay, di ba? Naaalala ko noon kasi retire na si mama, di ba? Tapos ngayon ay nasa bahay na siya. Tapos noong nagtuturo pa siya, minsan, Beshi, yung mga damit namin na hindi na naman nasusuot, dinadala niya para sa mga students niya. Akala ko sabihin mo kapag Teacher's Day, madami kang chocolate. Ikaw yung nakikinabang. Meron din namang instances na ganun, Beshi, na tayo ang nakikinabang. Pero madalang ang mga ganun. Uso sa kanila, Beshi, yung mga surprise. Teacher, may nagsutukan mo doon. At totoo pala, kakata na sila. Tanda ko nung Teacher's Day, hindi ko alam kung anong taon yun, Beshi, umuwi si mama sa bahay. Tapos nagkwento siya na parang, kasi yung room ni mama, pababa pa ng hagdan. Basta may baba something yun, pababa pa ng hagdan. Andun pa lang daw siya sa hagdan para bumaba. Andun na yung estudyante niya. Sabi daw sa kanya, Ma'am, si ganito, si ganyan, nagsutukan. Pero alam na niya. Hindi niya pa alam. Surprise nga daw, Kemi. Tapos pagdating niya doon, may surprise ang kanyang mga student. Teacher's Day yan. Teacher's Day. Araw-araw yun nabanggit natin, araw-araw tahimik sila, itong mga nabanggit natin na mga kababaihan, nanay, single mom, ating breadwinner, lola, mga babaeng guro, babaeng nurse, babaeng doktor, babaeng accountant, at kung ano-ano pang trabaho, kahit yung tindera sa kanto, di ba? Pwede ba natin ng sari-sari store? Pwede ba natin isama, Beshi, yung babaeng mga news writer? Pwede din naman. Nagre-reklamo din. Ibig sabihin, posible na tahimik lang, pero lumalaban araw-araw.
Sa ating pagbabalik, baka gusto ninyong i-share yung ano ba dito, yung inyong inspiration na babae sa buhay. Sino ba ang babaeng pinakamalaking inspirasyon sa buhay mo? At bakit? Ano ang proud moment mo naman bilang isang babae? At of course, kung meron kang mensahe sa mga kababaihan ngayong Women's Month, ano ang iyong masasabi? Kahit one word lang, okay na yan. Pwede niyo yan i-comment. Live tayo sa ating YouTube, DZRH News Television. Live din tayo via Facebook, DZRH News. And of course, meron tayong text line. Yan, sa mga gusto mag-text sa aming text line, ito po ay 0919282645. Pwede nyo po dyan ipadala ang inyong mga mensahe sa mga nabanggit ni Beshi kanina na sino nga ba ang babaeng pinakamalaking inspirasyon sa buhay mo at bakit? Ano nga ba ang proud moment mo bilang isang babae? At kung may mensahe ka sa mga kababaihan ngayong Women's Month, ano ito? Pwede nyo po yan isend sa aming text line na 0919282645. Promise po, babasahin po namin yan. Kung nahihiya naman kayo mag-share, kahit isend nyo na lang yung name ng pangalan. Kung sino ba ang hinahangaan niyo. At saka kung ano pang gusto nyong ipabati, birthday man yan, o kung nakikinig ba, ayun yung mga kababayan nyo nakikinig, or gusto nyo i-shoutout namin kayo mismo, pwede din yan. Wow! Daming time! Daming time! Sa ating pagbabalik lang yan, no? Pilipinas ang ating oras sa 10:43. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sabi Beshi dito sa comment section, sabi ni Miss Teresita Atienza, ang inspirasyon daw niya ay yung nanay niya. 16 years old lang daw yung nung nag-asawa ang mama niya, pero inaruga at pinalaki kami nga 7 anak niya. Wow, ang dami. Narinig ko yung sarili ko. Sa kanya ko nakita ang tamang pag-aalaga sa pamilya, kaya ganoon din ang ginawa ko sa pamilya ko. Sabi yan ni Miss Teresita Atienza. Naghahanap din ako, Beshi, dito sa ating Facebook Live. Ang nakita ko dito, ang shoutout ng aking nanay. Pinapa-shoutout nga ang Ticol Women's Organization. Ayun. Ito, dyan ito sa amin. Headed by Edina de la Cruz. Hello po, magandang umaga. Alam mo ba, Beshi, ito ang Women's Organization sa amin. Napakaganda nitong organisasyon. Kasi baka nga, Beshi, maimbitahan natin some other time na makausap natin dito kung ano ang kanila mga projects. Oo, tama. Diba? Alam ko, Beshi, monthly meron silang ginagawa sa barangay. Lahat ng mga babae tumutulong doon, mga ganyan-ganyan. Sabi nga ni Melvin Letrodo, saludo daw siya sa iyong mahal na ina. Isang guro at housewife. Sabi naman ni Mel, may kasabihan na ang nanay ay ilaw ng tahanan. Totoo naman yan.
Sabi pa ni Ma'am Teresita Atienza, tama, mas marami ang trabaho ng nanay kaysa sa tatay. Pero hindi po natin na isinasantabi o iniitsapera kung ano man ang trabaho ng tatay. Kasi ang tatay naman ang haligi ng tahanan. Sila ang nagtataguyod sa ating pang-araw-araw na gastusin, mga ganon-ganon. Alam mo, Beshe, nakakamanghalang ngayon, ngayong modernong panahon, mas marami ng babae ang namumuno, mas marami ng babae ang negosyante kasi madami ng bukas na oportunidad, mas madami na ding babaeng atleta ang kilala na mamayagpag, scientist at of course community leader. Pero syempre, hindi pa rin natin maiiwasan na may mga hamon pa rin kahit modern na tayo ngayon. Nandiyan pa din ang gender inequality, diskriminasyon, at kahit madami na tayong mga kababaihan sa madaming larangan, kulang pa rin ang oportunidad para sa sektor ng kababaihan. Kaya nga, Beshi, sa ating mga kababayan dyan, ngayon pong Women's Month ay hindi lang ito isang selebrasyon. Ito po ay isa ring paalala na dapat tuloy-tuloy ang ating suporta, respeto at pagkilala sa kakayahan ng bawat babae. Dapat kahit yung kaibigan mong babae, i-uplift mo, suporta na yan sa kapwa kababaihan natin. Hindi yung kaibigan mo tapos nang aapak ka. Tapos naghihilahan kayo pababa, di ba? Pangit yung ganong ugali, di ba? Coworker mo, kung sabi mo, tinatamad ako, yan. Coworker mo, sa trabaho, sa bahay mo, ang nanay mo, ang ate mo, ang mga kapatid mo, kahit ang inyong kasambahay, kahit respeto lang, ay ano na yan, itinataguyod mo na ang karapatan at suporta, respeto at pagkilala sa mga kababaihan. At syempre, Beshi, hindi lang ito ngayon pong Women's Month. Ito po ay dapat buong taon, araw-araw, wala pong lipas ang ating suporta, respeto at pagkilala sa kakayahan po ng bawat babae. Kasi nga, Beshi, binabanggit natin kanina na hindi ka babae lang, babae ka. Yan, shout out daw kay Nahara Liari. Hindi ko alam kung napapronounce ko ba ng tama ang pangalan mo. Naharal Hari 4310. Hello daw, good morning. And of course, speaking of shout out, batiin ko lang, Beshi, yung mga kamag-anak ko na nakikinig dyan sa Kamindanawan. Of course, specifically, especially kay Pinsan Imelda Ekayan de Chosa, nanonood ngayon dyan sa Kabakan, North Cotabato. And of course, sa aking Uncle Jongjong dyan sa Bulucaon, Pigawayan, Cotabato, nanonood siya ngayon dyan. Of course, nandyan din ang aking Lola Daging. Of course, hello din sa mga mag-anakan ko dyan, lahat na kayo babatiin ko sa North Cotabato. And of course, ang aking Mother Earth na isang hindi lang ilaw kundi haligi na din ng tahanan na laging pagod sa gawaing bahay dyan sa Lucena City. Hello kay Mother Vicky and of course aking mga kapatid, kay Aubrey, kay Joy, kay Ate Apple at sa aking mga pamangkin, kay mapamagit ko yung pangalan ng mga pamangkin mo eh. Kay Ellie, kay Arnie, kay Raprapat, kay Atara. At syempre, bago ako mag-shoutout sa aking pamilya dyan, unahin ko muna itong mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Magandang umaga kay Alvin De Torres, watching daw siya from Laguna Bel Air 3, Binyan, Laguna. Magandang umaga din po kay Saturnino Lauay Sr., kay Anthony Abrenica, Albert De Los Santos, at kay Dante Bonyol. Magandang umaga po. At syempre, magandang umaga sa aking pamilya dyan sa Sorsogon, kay Mama Gina, Papa Edwin, sa aking mga kapatid at sa aking mga pamangkin. 1, 1, 2, 3, hello, good morning! At dyan na po nagtatapos ang ating isang oras na kwentuhan at balitaan sa inyong favorite Sunday morning habit na huntahan. Happy Women's Month po sa lahat. Ipagdiwang natin ang tapang, talino at tibay ng pusong Pilipina, hindi lamang ngayong Marso kundi araw-araw. Ayan, mahapahapyawan ko lang, Beshi. Syempre, ang aking kuya dyan, watching from Mendocoro. Hello, Kuya Win, Kuya Joem, at sa mga kasamahan mo dyan sa Mendocoro. Hello, baka naman, wala ba tayo dyan? Papainit lang ng sikmura. Inyo na kasama inyong favorite Sunday morning beshies. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Makipaguntahan ulit next Sunday from 10 to 11 in the morning. Ang ating oras sa 10:56 ng umaga.
Isiyaw. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12